Magandang umaga po dyan sa Pilipinas at magandang gabi po dito sa Caribbean Island, lalong-lalo na po dito sa Trinidad and Tobago. Yes, Sir Alan. Sir, kamustahin lang natin itong balita na meron ngayon dyan sa Trinidad at Tobago, lalo na sa Caribbean Sea na malapit din itong Trinidad at Tobago sa usapin din na sa Venezuela at US na posibleng umanong pag-atake, Sir Alan. Ang Trinidad po, 11 kilometers lang po ang layo mula sa Venezuela. Mm-mm. So, ang nagsimula po yan mula nung nagpadala ng mga warship, yung mga sasakyang pandagat at nuclear submarines ang Amerika dito sa bandang Caribbean Sea. Dahil nga po sa kanilang war on drugs na sa ngayon, eh, siyam na bangka ang napapasabog at may higit siguro nasa 42 na ang namamatay na mga pinaghihinala ang membro ng drug cartel na dyan nakabase sa Venezuela. At katunayan nga po, dalawang Trinidadian ang nakasama sa namatay dyan sa na pasabog na bangka. Nagkaroon po ng panic o confusion dito kahapon dahil sa isang napaulat na sa isang pahayagan diyan sa Amerika na may go signal na raw si President Trump para i-strike ang Venezuela. Pero kalaunan pinabulaanan naman po ito ng presidente ng Amerika. Pero yung confusion po kahapon at hanggang ngayon dito sa Trinidad talaga pong grabe yung traffic. Grabe yung sa mga supermarket, sa gasolinahan, nag-panic buying ng mga ng mga sa groceries at ang haba ng pila sa mga sa gas station dahil nga akala nila talagang gegerahin na ng Amerika yung Venezuela kasi pag talagang ginera ng Amerika ang Venezuela talaga kami dito sa Trinidad and Tobago ang unang maapektuhan. Biruhin po ninyo 11 kilometers lang po ang layo namin sa Venezuela at ng mga nagdaang araw last week dumaong dito yung warship ng Amerika para mag-join military exercise sila ng Trinidad Defense Force. 5 araw po na tumagal yon at lalong ikinagalit ng presidente ng Venezuela. Katunayan nga, idineklarang personal ingrata ang aming prime minister dito ng Venezuelan government. Ganun po yung tension ngayon dito. Kasali po kami ng CARICOM, ang buong CARICOM o Caribbean part ng CARICOM hindi po sang-ayon sa pagpapadala ng warship dito ng Amerika kasi magkakaroon talaga ng tension. Pero ang government po ng Trinidad tumusuporta sa hakbang ng Amerika para sa kanilang war on drugs. Kaya nga po ang Venezuela ay nagagalit ngayon sa Prime Minister ng Trinidad and Tobago. Dineklara na nga itong persona ingrata ng Venezuela at meron ho silang gas deal o dragon deal ng between Venezuela at Trinidad pinutol na rin po ng presidente ng Venezuela na si Maduro. Kumbaga, yung tension pa hanggang ngayon nararamdaman pa rin namin kasi kasi parang napipil ng mga Trinidadian o dito sa amin sa Trinidad na talagang mayroon nga namumuong tension na seryoso kasi kahapon lahat ng mga military at policeman na on call o kaya ni-recall po nila at
position nila yung mga militar dito para paghahanda kaya lalong naging nataranta ang mga mamamayan dito sa Trinidad and Tobago. Pati na rin po yung mga OFW dito na mahigit 500 ng mga OFW dito na nagtatrabaho sa Trinidad and Tobago. Katunayan nga po, nakausap po namin ang labor attaché diyan sa Washington DC, si labor attaché Saul De Bryce. Sabi naman niya, closely monitoring sila sa situation dito sa amin. Just in case na magkaroon ng kaguluhan, handa naman pong i-evacuate lahat ng mga gusto magpa-evacuate ng mga Pilipino dito sa Trinidad and Tobago, lalong-lalo na yung mga OFW. Ayan na. Sir Alan, alam naman po natin na kapag Amerika, no, ito pong pinag-uusapan, very powerful, very authoritative, no? Ito po nga bansang ito, kumbaga, maraming natatakot kasi America is America, sabi nga po nila. Pero sa mga ganyan po nga pagkakataon or nararanasan po natin ngayon, is there any mandate or advisories coming from your government, dyan po sa may Trinidad and Tobago, na preparation din po natin para matuloy man o hindi, ito po nga pag-atake po ng bansang Amerika, Sir Alan, gaano po kahanda ito pong gobyerno po natin dyan sa Trinidad and Tobago? Ang statement lang ho nila dito is be calm. Kasi nga yung balita kahapon na nag-authorize na ang presidente ng Amerika para magkaroon ng strike sa mga strategic position o na-locate na nila kung saan sila pwedeng mag-strike ng missiles, hindi naman daw ito totoo. At pinabuloonan din ito ng presidente ng Amerika na si President Trump. At sa paghahanda naman po dito sa Trinidad government, actually wala pa ako naririnig. Kumbaga, maliit lang ko kasi kami, maliit lang dito sa Trinidad and Tobago kumpara mo sa Venezuela. Katunayan nga po, wala dito silang Air Force, meron lang sila dito Coast Guard saka Army. Wala nga silang mga jet fighter o yung mga anti-missile na pangsangga kung halimbawa ginera nga kami ng Venezuela. Paano nila sasanggahin yung missile na pupunta dito? Wala silang mga anti-missile o jet fighter o kaya kumbaga nakadepende kami sa Amerika. Kumbaga parang siyempre pag ginalaw ang Trinidad, andyan yung Amerika. Saka parating dito sa Caribbean Sea, yung pinakamalaking warship sa buong mundo na Amerika lang ang meron, napaka high-tech po nito, carrier. Ang pangalan mo ata, nakalimutan ko, mga carrier Howard. Papunta na dito, nanggaling yan sa Mediterranean, siguro on the way na. Kaya nga po, lalong nababahala ang mga taga Trinidad and Tobago at maging ang ibang mga karatig isla namin dito sa Caribbean Island. Kasi pag nagkagera nga, tinuloy ng US ang paggera dyan sa Venezuela, talagang kami po dito ang unang-unang maapektuhan. Yes, sir. Sa mga ganitong usapin ng tensyon, sa tagal nyo po dyan sa Trinidad at Tobago, first time po ba na may mga ganitong talagang tensyon dyan po sa inyong lugar na kinaroroonan, sir? First time lang na magkaroon ng tensyon between Trinidad and Tobago. Kumbaga, Trinidad sa Venezuela, kumbaga dati maganda naman ang relasyon ng Trinidad sa Venezuela. Kumbaga, magkapit-bahay nga saka napakalapit namin dito sa Venezuela. Birin mo, 11 kilometers lang. Nakikita nga namin yung kabilang doon sa dulo ng Trinidad, makikita mo na yung mga isla ng Venezuela. Saka maraming mga Venezuelan ang nandito kasi nga nagkaroon sila ng economic crisis diyan sa Venezuela dati. Kaya halos lahat ng mga dito tumatawid dito sa Trinidad and Tobago. Maraming mga Venezuela dito, siguro nasa
200 to 300,000 ang mga Venezuela dito na nagtatrabaho, naninirahan. Yes, sir. Sir, kamusta yung kalakalan ng Venezuela to Trinidad Tobago matapos sabihin na persona non grata itong inyong Prime Minister? Ayun na nga meron silang dragon gas deal between Venezuela and Trinidad. Ngayon, pinutol na 'yon ng ng Venezuela. Hindi ko lang alam kung ano mangyayari. Pero ang Venezuela kasi isa yan dati sa pinakamayaman sa buong mundo. Sa dami ng kanilang mineral, sa dami ng kanilang langis, diamond, natural gas, nagkaroon lang sila ng problema dahil sa kanilang presidente. Naging socialism kasi sila Iba kasi yung socialism sa communism. Ngayon, pag socialism ka, lahat provide. Kung hindi maganda yung pagpapatakbo ng gobyerno, mula nung namatay ang dati nilang presidente, si Hugo Chavez, medyo maayos-ayos pa. Ngayon, bago namatay si Hugo Chavez diyan sa Venezuela, ang ipinalit niya si Maduro. Kanang kamay niya si Maduro. Kumbaga, mula nung si Maduro, lumala. Kaya, ang daming nag-aalisan mula 2 taon na niya, nag-aalisan mga Venezuelan. Papunta dito sa Colombia, papunta dito sa Trinidad and Tobago, yung ibang mga Venezuelan tumawid na diyan sa Amerika. Ngayon, problema na ng American panahon ng dating administration ng Amerika. Kasi yung mga diyan, manggugulo diyan, tama nga si Trump, yung mga nanggugulo diyan, halos lahat South American na at mga Venezuela. Kasi nag-aalisan, grabe ang economic situation ngayon nila diyan sa Venezuela. Kaya lahat ng mamamayan nila nag-aalisan. Siguro nasa 3 to 4 million ang umalis diyan mula nung mga 2 years. Pero Sir Alan, kumusta yung relasyon or kumbagay commitment ba ng gobyerno po ng Trinidad and Tobago between Venezuela and at the same time sa hanay or government din po ng Amerika? Wala naman po bang lamata? Wala naman po ba tayong nakikitang butas dyan para isipin ng Amerika na though ang target Venezuela pero nabanggit mo nga malapit-lapit na lamang din po kayo dyan na pwede po sanang kumambyo ang bansang Amerika na wag po kayong idamay or ano po yung nakikita po natin dyan kung sakali man po, Sir Alan? Kasi ang unang problema ng Venezuela is Guyana. Malapit lang din sila kasi may land border sila, may pinag-aawayan sila diyang teritoryo na inaangkin ng Venezuela na yung teritoryo na yan is mayaman sa langis. Okay. Ang Guyana ngayon, isa sa pinakamayamang isla na ngayon dahil sa nagbagong discover nila na langis. Na mas malaki pa ang langis sa North Sea o kaya bandang dyan. Nagbo-boom ngayon ang Guyana. So ngayon may isang town dyan o may isang na inaagaw ng Venezuela. So dati Venezuela and Guyana mayroon silang tension. So nung kumampi ang Trinidad sa Amerika gawa nga nung drugs on war ni President Trump, sa amin dito naman sa Trinidad nabaling yung galit ng Venezuela. Okay. Lalo na't nag-offer ang aming Prime Minister dito dati na kung lulusubin ng Venezuela ang Guyana, pwede dito sa Trinidad Tobago magkaroon ng base militar ang Amerika. Doon na nagalit ang Venezuela sa Trinidad and Tobago. Lalo na't nagalit nung pumunta dito yung warship ng Amerika at nagkaroon ng military exercise between Trinidad and America. Lalong nagalit ang presidente ng Guyana at idineklara nga itong aming Prime Minister dito na persona ingrata at pinutol na rin yung kanilang economic ties. Ibig sabihin economic ties kasi nga yung dragon gas deal
na nanggagaling dapat sa Venezuela. Kasi ang Venezuela, napakayaman yan sa langis dati. Hindi lang maganda yung namumuno sa kanila, kaya sila nagkakaganyan. Mm. Sir, may mga kaibigan ba kayong Venezuela na may nakausap ba kayo na kamusta naman yung sitwasyon nila ngayon diyan sa kanilang bansa? Lahat ng umaalis sa Venezuela na nandito sa Trinidad, sa kahirapan diyan sa Venezuela, biruin mo, ang pera diyan sa Venezuela, isang manok. Ang halaga niyan sa halaga nila is milyon. Bibili ka ng manok sa Venezuela, nakabag pa yung pera mo para pambili ng isang manok, halagang milyon. Di ba? Ganon kahirap ang Venezuela ngayon sa economic crisis nila. Kaya, well, siguro napunta sa drugs yung ano ng kasi yung drugs nanggagaling pa yan sa Colombia, Mm. papunta sa Venezuela. Dati napupunta dito sa Trinidad and Tobago kasi dito sa Trinidad and Tobago is transshipment ng drug papunta sa Amerika, papunta sa Europe. So, ang ginagawa ngayon ng US, hinaharang na nila at pinapasabugan na kasi lahat ng drugs na nandun sa US is nanggagaling diyan sa Venezuela Mm. na kapartner ng Colombia, yung mga kartel. Ganun po. Mm. Kaya dito rin sa Trinidad and Tobago, number one na problema nila yung drugs. Yung drugs is nanggagaling diyan sa Colombia at Venezuela. Mm. Nakoy, akala natin parang dito lang sa Pilipinas may war on drugs, no, Mm-mm. Sir Alan? Pero dyan din po pala sa inyo po nga lugar, sabi mo nga talagang tumitindi at ang pinag-ugatan lamang po pala nito ay yung mga ganyan po nga bagay. Anyway, siguro, Sir Alan, baka meron na lamang po kayong mga nais pa po nabanggitin na hindi po nasaklawan ng atin po nga pagtatanong. And siguro para mapawi din, ito po nga pangamba or pag-aalala ng atin po mga kababayan dito po sa Pinas, kumusta na lamang din po ang security and protection ng atin po mga kababayan po dyan, Sir Alan? Go ahead po. Sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas na may kamag-anak dito sa Trinidad and Tobago, nakausap po namin ang aming labor attaché dyan sa Washington DC na closely monitoring sila sa sitwasyon at kung lumalaman ang sitwasyon dito ay nakahanda po silang i-evacuate ang mga Pilipino dito sa Trinidad and Tobago. Kaya wag po kayong mag-alala. At alam ko po nakakatakot ang sitwasyon ngayon dahil hindi po natin alam na ang utak ng dalawang leader kung biglang pumindot at nagpaputok ng missile diyan sa Venezuela at gumante ang Venezuelan. Siyempre dito tama yan sa Trinidad and Tobago. Sana wag naman po. Pero ang embassy po natin ay naka-alerto at naka-monitor kung ano man ho ang sitwasyon dito at handa po silang evacuate ang mga Pilipino dito na naninirahan sa Trinidad and Tobago. Mm. Ayan, Sir Alan, maraming salamat po sa inyong oras. Nakapanayam namin kayo patungkol sa mga issue at usapin sa inyong lugar na kinaroroon. Mag-ingat po kayo dyan, sir. God bless po.